Dito na rin magsisimula ang pagbagsak. Magandang araw mga kabisdak. Nako, yari si Mimi dito. PDP Laban, pumalag na po sa kabastusan ni Pitrang Caballo. Yari mga tikbalang dito. Hindi na po napigilan ng PDP Laban na sumagot dito sa kabastusan ng naturang komedyante. Naglabas po sila ng statement ngayong araw. Bago po ang lahat, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyo. Kapalaran ni Vice Ganda, hinulaan. Babagsak na nga ba ang karira? Yari na naman dito, guys. Loyalista, pahiya kay Lisa. Gawawa talaga itong mga supporters ng mga Marcos noon. Diyos ko, pinaplastic lang kayo, kaso nga lang yung kaplastikan talagang lantaran. Mga orokang. Ito, pag-usapan po muna natin itong pahayag ng PDP Laban tungkol po dito sa kabastusan ni Vice Akla Swangit. Marapit na talaga ang pagbagsak ng karera ng shock lang ito. Maniwala kayo sa akin. So, yung karera ni Vice Ganda, babagsak talaga yan. At hindi po yan maiiwasan. Dahil yung mga lalo na yung mga endorsement niya, apektuhan yan. Kasi ang mga kumpanya na inendorso niya, siyempre, hindi po pwedeng makaladkad ang kanilang kumpanya pagdating sa politika. Ito ay politika na po ito. Nakaladkad na po si Vice Ganda at damay na ho ang lahat ng kanyang mga ino-endorsong produkto. Narito po ang pahayag ng PDP Laban. Ayan. Galing po yan kay Astra Pimentel Naik. Siya po ay PDP Executive Director ho ito ng PDP Laban. Ayon sa kanya, hindi kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumakay ng jet ski papuntang West Philippine Sea para lamang may mapatunayan sa kanyang pamumuno at pamana sa Pilipinas. Ayon kay PDP Laban Executive Director Astra Pimentel. Ito po yung exactly na statement ng PDP Laban. Basahin po natin. Ito, talagang in-address talaga kay Vice Ganda to. Patay ka, bagsak. Babagsak talaga to si Pitrang Caballo. Maniwala po kayo sa akin. Wala na. Sali na to sa politika. Yari ka ngayon. To Vice Ganda, Pierre Ardin need not ride a jet ski to West Philippine Sea to prove a point. He kept the Philippines safe from war, drugs, and insurgency. You are so shallow to use his situation as a joke when he was responsible in keeping the Philippines a country we can be proud of. He served you. He served you as well because you are a Filipino. Despite your disrespect, you are beneficiary of Tatay Rodi Duterte service and legacy. Yan na nga ho yung sinasabi ko dyan eh. No? Anti-Duterte ka man, pro-Duterte ka man, galit ka man kay Tatay Digong. Lahat ng mga nagawa ni Tatay Digong ay nakinabang ka. Una na dito, Pitrang Caballo, yung yung passport mo, 'di ba? Lagi kang pumupunta abroad. Malamang yung pasaporte mo 10 years na 'yan. Kung 2 years pa lang 'yan, putya, hindi ka nag-renew. 10 years po 'yan. Yan ang maliwanag. Marami pong nagawa si Tatay Digong. Hindi naman kailangan sumakay ng jet ski. Bakit si Bongbong? Hindi naman sumakay ng jet ski, pero ito, bagsak ang Pilipinas eh.
Yung jet ski kasi na yan ay maliwanag po yan na parang sense of humor ba ni Tatay Digong, pagpapatawa, di ba ho? Kaso siniseryoso ng mga Tagalog, lalo na po itong si Vice Pitrang Kabayo na ito. No? No need na. Bakit? Si Tatay, na panahon ni Tatay Digong, ang West Philippine Sea, magulo ba? Hindi. Ni minsan, wala kang nabalitaan, may binubumba, may binabangga na barko ng Pilipinas, ng China, at may mga mangingisdang hinahabol dyan sa West Philippine Sea. Wala kang nabalitaan dyan. At witness, yung mga tagabaho, di ba, sinlok ng mga mangingisda, na sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, talagang nakapangisda ho sila ng maayos dyan sa West Philippine Sea. Hindi kagaya ngayon na hinahabol ho sila ng mga inchik. Meron bang nabalitaan na girian sa panahon ni Tatay Digong, China at Pilipinas? Wala. Kasi magaling si Tatay Digong. Meron bang sinakop kahit tuldok na teritoryo ng Pilipinas ng China? As in, wala. Guni-guni lang yan ng mga dilawan, pinklawan, Vice. Nakikinig ka kasi. Kaya ngayon babagsak ka. Lahat ng nagawa ni Tatay Digong, Vice, nakinabang ka. Kagaya po yung pandemya. Nung pandemya, panigurado, nakinabang ka. Lahat ng kamag-anak mo. Yung mga vaccine, nang unang nagbigay ng vaccine po sa atin ay China, Sinovac. Oh. Nagbigay ba ang Amerika? Agad? Wala. China yung una. Inisip po tayo. Galit na galit ka sa China, pero ikaw, yung produkto mo, made in China. Tangingo talaga. No? Ito yung mga supporter na walang prinsipyo, walang paninindigan. Ito yung anti-Duterte na hindi alam yung mga pinagsasabi. Tama naman dito. Yung PDP laban. Lahat tayo nakinabang ho eh. Sakripisyo ni former President Duterte, nakinabang ho tayo. War on drugs. Diba? Safety tayo sa kalsada. Yan ang patunay dyan. Na lumalakad po tayo sa kalsada. Hindi po tayo natatakot na may mga durugist at mga kriminal dyan. Dahil alam po natin, safety tayo. Dahil ang mga kapulisan, alisto, 24 oras, hindi natutulog ang balita. Ako mismo, naka-experience talaga ako. Experience ko dyan. Kasi madaling araw ako noon, pumapasok eh. Maraming kapulisan, safety ka talaga. Ito yung sinasabi ni Astra Pimentel. Driver's license mo, Vice. May driver's license ka ba? Di ba, 5 years na ngayon, bagong kuha. Yung iba, 10 years na nga eh. Oh. Kaya nga, wala tayong karapatan na si Tatay Digong ay kutsain, bastusin. Dahil alam mo natin, ang sakripisyo na ginagawa ni Tatay Digong sa mga Pilipino ay nakinabang tayo. Pilipino ka, natural. Nakinabang ka. Ang tanga mo naman kung di ka nakinabang, sasabihin mo. Lahat tayo. Yung zero balance sa mga bills ng mga pasyente sa ospital, malasakit center, nakinabang lahat ng Pilipino dyan. Kaya yung bastusin mo yung matanda, below the belt, biruin mo ng ganyan, gawin mong, imak mo siya, ang sukli dyan, pagbagsak mo. Kagaya po nito, kasi bago po natin pag-usapan yung hula kay Vice Ganda. Tinitira kasi ngayon si Tatay Digong ng mga trolls. Ang sabi, bakit si Duterte? Binabastos daw niya yung Santo Papa. Binabastos daw niya yung Panginoon. Oh. Bakit hindi kayo nagagalit dun? Alam namin yung sinasabi ni Tatay Digong eh. Alam namin yung tinutukoy niya, yung mga kaparian na mali yung ginagawa bilang isang pare at mga obispo. May napuna si Tatay Digong. That's normal. Yun ang totoo. Yun yung nakita na yung nadamdamin niya. May mali eh. Isipin mo, nagtuturo ka ng salita ng Diyos, nagrarally ka sa kalsada. Diba?
Kaya, merong parang pagdududa tuloy si Tatay Digong. Ano ba yung Panginoon sinasamba natin? Sinasamba ng mga Katoliko. Bakit ganito ang mga kaparian? Bakit ganito ang kaobispuhan? Mali na yung ginagawa. Mantakin mo, obispo ka. Nakikisaw-saw ka sa isyu ng politika. Binabatikos mo yung presidente. Hindi sana ang turo mo, salita ng Diyos eh. Kaya siguro yun yung nakikita ko na si Tatay Digong nakapagbitaw ng ganung salita. Pero minahal pa rin siya ng bayan. Kasi nga andun yung pagka-presidente niya, sineryoso ni Tatay Digong. Kagaya ho ito, sinasabi ni Mayor Magalong. Panoorin niyo po ito, mga kabisak. Sinasabi ni Mayor Magalong. Ang lagi kong iniisip noon is, bakit kaya mataas ang rating ni President Duterte? Mm-hmm. Iniisip ko, yung mga nasa survey ng mga tao, takot lang. No? Takot lang. No? Mm-hmm. And then when I started campaigning and doing the house-to-house, tinatanong ko yung mga tao, sinong gusto nilang presidente? Mm-hmm. Ang taas ng rating ni Presidente, ni PRRD. Ang first na reason is yung feeling of safety. Mm-hmm. Pati yung mga madre. Nakita mo naman kung paano kuminsan na dinidisrespect na ni PRRD si Pope. Pati nga yung Panginoon natin. Dinidisrespect na niya. Pero nakakusap ako mga madre. Sabi ng mga drafter, Duterte kami. And tinatanong ko sa bakit? Yung feeling of safety na kahit anong oras uuwi ka, safe na safe ka. Unlike in the past na dadaan sila sa eskinita, takot na takot sila dahil marami nakahubad, may mga drug addicts. And during that time, involved na rin yung mga ibang PNP personnel. Meron na rin tayo mga narcopolitics. Mga maralaking mga well-known businessmen na involved na rin sa drugs. Kaya nakakatakot ang situation nun eh. Correct. Kaya more of the safety issue sa tingin ko. Ayan, di ba? Oh. Kasi si Magalong nagugulat bakit mataas pa rin ang rating ni former President Duterte. May pag-disrespect na daw si Tatay Digong sa mga kaobispuhan, sa Papa at sa relihiyon natin bilang Katoliko. Kasi nga, bakit yung mga madre, Duterte kami yung sinasabi? Kasi nga yung tao, nagpakatotoo. Yung tao ginagampanan, yung kanyang tungkulin bilang isang tatay ng lipunan, bilang isang presidente. Ito yun, Vice. Mantakin mo yung Madre, Duterte pa rin eh. Nagsorbe mismo itong si Mayor Magalong kasi nagugulat siya. Bakit ganun pa rin kataas? Kasi nga, yung security, peace and security, safety ng taong bayan, iniisip ni Tatay Digong. Kinalaban niya ang mga sindikato. Kaya nga si Tatay Digong nandun sa dahig ngayon na binibirot, binabastos ni Vice Ganda dahil sa atin. Dahil pinagtanggol tayo, tapos ganito ang sukli mo. That's the reality. Kaya mahal talaga ng mga Pilipino si Tatay Digong. Walang question dyan. Pag binastos mo itong si Duterte, panigurado marami pong magre-resback at maraming magtatanggol. Dahil magaling na Pangulo, magaling na pinuno, ginagampanan niya. Pero yari dito si Vice Ganda para sa akin. Yari ka, Pitrang Kabayo. Mukhang papunta na mo ito sa persona non grata sa Davao City. Ang next nito, baka magsampa pa ng kaso. Itong PDP laban kay Vice Ganda. Kakalad ka rin ka talaga, Vice, papuntang impyerno. Yan ang gusto mo eh, di ba? Pinasok mo yan, patay ka diha. No. Talagang gagabaan ka ng tudot, kakarma ka dyan. Gaya po nito, pinahulaan si Vice Ganda dito. Ito, hula to, hula. Alam mo yung kasama ni Christopher Men na lalaki. I think may upload na nga ho siya. Kinuha ko lang yung kapiranggot na video na pinost niya sa Facebook. Pinahulaan niya, inano ko lang yung background para di tayo makapiright. Pinahulaan niya yung kapalaran ni Vice Ganda. Grabe, nakakilabot. Mukhang yung hula po kay Vice Ganda, dahan-dahan na po nangyayari. Kasi kahapon man nagpahula, tapos ngayon lumalabas yung statement ng PDP. Mukhang babagsak talaga to. Ito.
Pakinggan po natin yung hula laban kay para kay Vice Ganda. Pumunta ako dito para alamin natin kung ano ang mangyayari sa kapalaran ni Vice Ganda. Vice Ganda, March 31, 1976. Yari na. Sa barahan ni Vice Ganda, dito na rin magsisimula ang pagbagsak. Pwede siyang maharap kasi. Saka, Patay ka. Entrada pa lang, ha? Dito na ang simula ng pagbagsak niya. Kasi pwede siyang haharap sa kaso mo. Alay ko, no? Wala, kung yung political party ng PDP Laban, ang daming abogado dyan, no? Nandyan si Atty. Ferdinand Topacio, Atty. Torion, marami, magagaling. Raul Ambino, Jimmy Bundok, Atty. Vic Rodriguez. Yan, mga magagaling na abogado. Anytime ho talaga, sama na natin si Atty. Marcolita na binastos din ni Vice Ganda, no? Kung seryosohin talaga ho ng PDP Laban itong si Vice Ganda, madaling makasuhan. Kasi yung political party kasi, no, na ano yan, nadudungisan. Nababastos yung political party, yung PDP Laban. Tandaan nyo, chairman, si Tatay Digong ng PDP Laban. Natural, baka pinag-aralan na rin po ito ng PDP Laban, si Vice Ganda, para makasuhan yung ginagawa niya. Kasi kahit ako naman, kung ako legal team ng PDP, nakikita ko, binabastos yung chairman natin. Magre-reflect ito sa aming political party. Hindi po pwedeng palampasin ho ito. Kailangan po natin ito makasuhan. Kasi kung hindi po tayo a-action, ano na po yung iisipin ng mga miyembro ng PDP Laban na bakit hinayaan lang na bastusin ang chairman ng naturang political party. What for example, ako, PDP man ako. Membro ako ng PDP, nanunumpa ako dyan. Doon kami sa Makati, nanunumpa. Talagang, pagtanggol ko talagang chairman namin eh. Same sa mga politician na miyembro ng PDP, same din sa legal team. Malamang sa malamang, itong hula ho, laban kay Vice Ganda, mangyayari ito. Ngayon pa lang, mararamdaman na niya yung pagbagsak niya. Oh, sinasabi lang niya, natuwa siya, masaya siya. Merong nagpapalakas ng mga senador na tabla rin walang mga kwenta. No? Ano ang ipinaglalaban? Pero at the end of the day, ma-realize pa rin niya na nagkakamali siya dito. Yan ang totoo dyan. Babagsak daw si Vice Ganda kasi makasuhan. Sino ang magkakaso? O, narito po. sino-sino itong mga taong magkakaso sa kanya? Kasali dito si Sir Marcoleta. Maaari siya yung magbigay ng aral kay Vice Ganda. So makikita natin siya na masaya kung siya ay humarap sa telebisyon. Pero pag mag-isa na siya, mamumblema na siya. Patay kang panot. Ano? Malapit na talaga ang gaba, ha? Yan ang sinasabi ni Vice President Inday Sara, ang gaba, dili gyud magsaba. Humaharap sa kamera, masaya, pero pag mag-isa na lang siya, malungkot siya. Natural kasi, itsu time bakla man yan, di ba? Alangan naman naharap siya dyan sa itsu time bakla na malungkot, no? Talagang magpaka-plastic siya, pero halata mo naman plastic na yung mga binibitawang mga punchline ni Vice Ganda. Wala na. Tinamaan ka eh, no? Ginusto mo yung gustong mangyari sa buhay mo na pagbagsak. Nahulaan natin din ha. Manghuhula din tayo. Isa pala sa mga magkaso di umano si Senador Marcolita. At ito ang magbibigay ng leksyon sa kanya. Sino-sino ha? So maraming magsampa ng kaso kay Vice Ganda. Eh kung sabi nga ho po nila, ang KOJC daw ay sinisiraan din. At yung INC. Yun, hinahanap ko po yung mga footage na yan, video. Wala pa akong nakita.
Pero kung sakali po, no, ay dinamay nila yung INC at QGC, malamang isa rin ito na mag-file ng kaso laban kay Vice Ganda, QGC, INC, Senador Marcolita, at itong PDP. Yung PDP laban, talagang magsasampa ng kaso yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Darating po yan na magsampa ng kaso, nagsalita na eh. Hindi naman kailangan na sumakay ng jet ski para ma-prove ni former President Duterte na ligtas po ang ating bansa. Yan ang totoo. Wala na yan. Kakalat-kakalat na po yan. Ewan ko kung kaya pa bang salbahin ito ng mga kanyang kakampi. Kaya pa bang salbahin ito ni Baki, no? Kasi ito na po yung ito na po yung consequences, resulta ng kabastusan ng naturang komedyante. Gaya ho nito mayroon pong video na inilabas sa social media. Ewan ko sinong mayari ho nito, credit po sa kanya. Papakita ko po sa inyo. Ito yung isa sa mga simula ng pagbagsak ni Vice Ganda. Panoorin nyo po yung video, guys. Ito po. Saan? Narito. Ayun tinalikod na nila yung standee ni Vice. Talikod na yung standee ni Vice. McDonald's. Sa isang branch. Walang tao. Binabas nga po dito si Miss Vivian Villis, sabi ng mga pinklawan. Ay, nagpapakalat na naman ng fake news si Vivian. Wala na daw kumakain sa McDonald's. Tsaka meron talaga, totoo. May mga branches Hindi naman lahat. Pero merong mga branches talaga na walang pumapasok sa McDonald's, lalo na pagkatabi yung Jollibee. At lalo na nandun yung mukha ni Vice Ganda. Tingnan mo yung stand din ni Vice Ganda. Tinalikod na daw. Bakit tinalikod? Kasi nga, wala nang kumakain dyan sa branch na yan at nakagalit ang taong bayan sa pitrang kabayo na ito. Sino bang papasok sa naturang kainan? Kung nakita mo, galit na galit ka sa taong ito, hindi wala. Hahanap ka ng ibang mapagpiliang kainan, restaurant. O dito ako sa Jollibee. Dito ako sa katabi. Yun yung resulta ng kabastusan ni Vice Ganda na posibleng magkaladkad sa pagbagsak ng kanyang karera. Domino effect ito. Magdo-domino effects na po ito, mga kabisdak. At hindi po yan mapipigilan. Tuloy-tuloy po yan. Matututo kaya si Vice Ganda? Mayroon ka kayang nakikita nga kahit kakiting na pagsisisi sa kanyang ginawa na kabastusan kay former President Duterte? Hindi ho ito. Wala akong nakitang ganun Kaya sabi nga ho ni Kung Marcolita, bakit ba? Meron namang mga komedyante na mga sikat na walang sinisiraan na personalidad. Nakapagpasaya sila ng taong bayan na walang naapakan ng mga tao. Gaya ni Dolphy, Chiquito, Panchito. Di ba ho? Babalo. Maraming ganong mga komedyante na tumatatak, Redford White. Nangamatay na nga lang. Ito, resin na lang, bago. Tingnan mo ito. Pagkumparahin po natin silang dalawa. Ayan, si Tikla. Iba-ibang strategy ng pagpapatawa. Tingnan mo naman. Si Tikla nilalait ang sarili para magpatawa ng tao. Pero si Vice Ganda naglalait ng ibang tao para magpatawa. Ang last na biktima, Senador Marcolita at si former President Duterte. Yan ang tanong ko. Hindi ba kaya nga magpatawa ni Vice Ganda na walang sinisiraan? Bakit po si Tikla? Katawa-tawa naman. Nilalait talaga ni Tikla sarili niya. Mas maganda pa yun. Laitin mo na lang sarili mo. Huwag mo na lang laitin yung ibang tao kasi may masasaktan ka. Pwede mo naman laitin yung sarili mo. Panot ka man. Gamitin mo yung pagkapanot mo. Mukhang kabayo. Gamitin mo yung pagkamukhang kabayo mo para matawa lahat ng tao. Para si Bam Aquino sasabihin, congratulations, Vice! Ang bastos mo! Gagabaan ka tuloy. Alam nyo, ako sa akin lang, no? Ang mga Filipino,
matatawa naman yan. No, pag nakakatawa talaga yung joke mo. Kung magaling ka magpatawa, hindi ka na mahihirapan na kailangan mo pang gumamit ng ibang mga tao at sirain ang buhay nila. Kung hindi ka epektibo sa ganyan, sirain mo buhay mo, di ba? Huwag yung buhay ng tao para mapagtawanan mo sarili mo. Kagaya po nito, no? Ako sa akin lang, itong si Vice Ganda, mukhang meron talagang nasa likod nito. Kamakailan, di ba si Lisa? Nakipag-meeting sa ABS-CBN. Kasama rin GMA yun. After ng concert niya, nagpagkakataon lang ba? Pero okay daw po tayo. Kasi si Lisa, plastic yan. Kaya po itong loyalista. Pahiya po kay Lisa. Ito, senior din po ito, guys. Alam mo yung parang, iba talaga pag supporter ka, di ba? Oh? Gaya kay former President Duterte, Tatay Digong, Inday Sara. Ang mga supporter po, minsan nagbibigayan ng kung ano-ano sa isang politiko. Tatay Digong nga, binibigyan ng relos eh. Hindi man, nung presidente siya, hindi niya tinatanggap, no? Pero yung iba, binibigay ng mga souvenir item lang, mga ano lang ba, maliit na bagay, tinatanggap ni Tatay Digong yan. At for example, bigyan si Tatay Digong ng grocery, ito, souvenir, ano yan, walang problema yan, mga delicacy, tinatanggap yan. Si Inday Sara, binibigyan ng rosaryuhan, tinatanggap ni Inday Sara. Pero ito, grabe guys, isang pahiya po itong nangyayaring ito para sa isang loyalista. Tingnan niyo po kung paano binastos ni Lisa ang kanilang supporter. Yan yung kadilaw. May inabot. Mix. Okay. Everyone look here po. Okay, 1, 2, Picture. Tingnan niyo ang susunod na mangyayari. Binalik. Binalik. Umalis. Animal. Proud na proud pa yung matanda na ini-export daw nila sa ibang bansa, sa Canada. Tinanggap naman, nagpaputo pa. Pagkatapos tinanggap, binalik. Nagugulat yung mga kasamahan. Bakit binalik? Mukhang hinahabol pa ho eh. Yeah, words. Mukhang hinahabol pa. Ma'am, binigay namin sa'yo, ba't mo binalik? Wala talaga. Mahirap magkunwari, plastic talaga. Yan yung tatak. Aranita. Malayong malayo po yan sa atin. Malayong malayo po yan sa mga Duterte. Ang mga Duterte, kahit anong bigay mo, maliit man na bagay yan, basta memorable, tatanggapin yan, hindi kayo papahiya arap-harapan sa inyong mga supporters. Update po muna tayo tungkol kay Vice President Inday Sara, kay Tatay Digong. Dinipensahan ng Office of the Vice President ang muling paglabas ng bansa ni VP Sara Duterte para sa mga OFW sa Kuwait. Sa isang pahayag ng OVP, bahagi raw kasi ng mandato ni Vice President na kumatawan at itaguyod ang kalagayan ng mga Pilipino kabilang na ang mga nasa ibang bansa. Patuloy rin daw tinatrabaho ni VP Sara ang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa pilitan umanong kinuha sa Pilipinas. Matatandaang nakadete si Digong sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crime against humanity kaugnay ng war on drugs. Ayon pa sa OVP, nagko-comply ang bises sa rules and regulations ng gobyerno para sa kanyang official engagements. Wala rin daw ginamit na public funds sa mga travel overseas ni VP Sara. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, ang inyong kasangga sa paghahati. Ayan po yung update kay Tatay Digong. Alam nyo po, tama po dyan, ang Office of the Vice President. Tungkulin po talaga yan ng gobyerno na pangalagaan ng kapakanan ng mga OFW at ng mga Pilipino na sa ibang bansa.
na mayroong problema. Si Tatay Digong Pilipino, presidente yan former president. Dapat ngayon mangunguna yung gobyernong Marcos. Napakabayas nga ho ang kapalaran ni Tatay Digong. Isipin mo, ibinuhis lahat niya ng kanyang buhay, dugot pawis para sa mga Pilipino. Nagsalba ng mga OFW. Nasa bingit ng kamatayan, yung mga bibitay na. Sinasalba ni Tatay Digong ang mga yun. Pero, ano ngayon ang nangyayari sa kanya? Pinabayaan ng gobyerno. Gobyerno pa mismo ang nagtraidor sa kanya. Nasaan ang hustisya ho nito? Kaya nga sabi ko, ikaw Vice Ganda, wala kang karapatan mangbastos kay Tatay Digong. Dahil tama yung sinasabi ng PDP Laban, nakikinabang ka, nakikinabang lahat ng mga Pilipino sa ginawa ni Tatay Digong sa ating bansa. Lalo na peace and security. Paglaban sa mga durugista, na yan ang dahilan kung bakit nandyan sa ngayon sa daig. Maraming salamat po. Good luck na lang sa iyo, Vice Ganda. Kung ano ang kapalaran mo sa inyong kabastusan. Bisdak Pilipinas, God first. Maraming salamat po. Bye-bye. Ingat tayo.